Hello guys! Another C# tutorial muna ulit tayo. Meron tayong request from Gmail. Nag-email siya. Sabi niya, kung pwede, idol, gawan mo naman ng video kung paano mag-search ng match ng two different items with exact or nearest values or quantity sa dalawang grid views. Tapos, kapag nag-match or nag-match found, ilalagay niya yung dalawang items na yon sa pangatlong grid view at i-delete dun sa dalawang grid views kung saan galing yung two different items with exact or nearest values or quantity. Yan yung sabi niya. Okay, ito yung example. Ito yung understanding ko dun sa request niya. I have here 3 data grid views. Ang sample na ginamit ko rito ay books. Ito yung mga columns. ID, name or book name, price, and genre. Itong first data grid view ay books for elementary students. The second one is for college students. Itong pangatlong data grid view, dyan papasok yung mga rows na tugma doon sa in-enter nating value. Meron akong 2 text boxes. This one is for searching with the exact price or finding the nearest price of books to the entered value. And dito namang isa ay sa genre. I have here additional button. Search by rows. Pag kinlik naman natin yan, automatic na kukunin niya yung mga magmamatch na price or malapit ng at least 50 dito sa first row ng ating data grid view 1. Same here dito sa data grid view 2. Kukunin niya rin yung mga magmamatch sa price or malapit din ng at least 50 dito sa first row naman ng data grid view 2. Actually, ito yung pinaka-request talaga ni WinMeb. Nag-add na lang din ako ng additional functions para may choices ka. Okay? So, when you search by genre or price, the matching rows or yung at least malapit sa entered price will be moved to data grid view 3 and removed from the original data grid views. This one is reload button. Re-reload lang niya yung data grid views natin. Let's try it. Price muna. Ang gusto kong kunin ay yung mga books na may price na 250 or malapit sa 250. So, ang ginawa ko rito ay lahat ng prices na mas mataas ng 50 or less than 50 doon sa entered value, yun yung kukuhanin niya. So, dapat ang mga papasok na books ay yung may price na from 250 to 300 or 200 to 250 since 250 nga yung entered value natin. Let's check. Ang mga papasok na books dapat dito ay yung Alexander Hamilton, The Atlantis Gene, and Story Thieves. From elementary books lang yan. Dito naman sa college ay itong Murder on the Orient Express and yun lang. Yung 4 rows na yun. Sige, click search. Okay, so nakuha natin yung 4 since ang price ng Alexander Hamilton ay 250. Yung Murder on the Orient Express is 233. The Atlantis Gene is 200 and 254 naman ang price ng Story Thieves, which is malapit ng 50 sa ating entered value na 250. Alright, reload. Okay, na-clear na yung third data grid view, pati yung text boxes. Let's try naman kumuha ng rows using genre. Kunin naman natin yung mga books na may genre na science fiction. Ang makukuha natin dapat dito ay itong Atlantis Gene from elementary books and The Hitchhiker's Guide from college books. Click search. Alright. Na-move na natin yung The Atlantis Gene and The Hitchhikers since ang genre nila ay parehas na science fiction. Reload. Test naman natin yung search by rows button. Itong search by rows button ay nakadepende sa price ng first row nitong dalawang data grid views. So, ang kukunin nito ay yung kamatch nitong price ng parehas na first row
o kaya ay yung malapit ng at least 50 sa price. Click. Ayan. Ang price nitong first row dito sa elementary books list is 250. So, ang mga na-move ay si Atlantis. Ang price ay 200. Tama? Malapit yung value niya ng at least 50 dito sa price ng first row, which is 250. Same with Story Thieves na ang price ay 254. Malapit din siya sa 250. So, goods. Sa college books naman, ang price ng first row is 500. Ang mga na-move na rows ay The Shining. Ang price ay 500. So, match siya dun sa price ng first row. And yung pangalawa naman is yung The Hitchhiker. 450 yung price, so malapit din sa 500. The rest, malalayo na. Hindi ko na minove dito yung first rows para alam natin kung saan tayo nag-compare. So, yan yung gagawin natin dito sa tutorial na to. Let's start. Here's my Visual Studio 2022. Create a new project. Choose Windows Forms app. Click Next. Project name, so it's up to you. Sa akin, Search Multiple DG. Click Create. Ito na yung ating Windows form. First, add muna tayo ng DLL file. Dito sa Solution Explorer, right-click nyo lang dyan sa References. Click Add Reference. Meron ako ditong DLL file. Para dun sa mga wala pa, ito yung website kung saan nyo siya pwedeng i-download. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link. Once na na-download nyo na siya, import nyo lang. Ito na yung sa akin, mysql.data. Hindi pwedeng wala yan kasi hindi nyo mako-connect sa MySQL yung project nyo. Okay? Kapag na-import nyo na yung DLL file, double-click nyo lang yung form, mare-redirect na tayo sa code view. Let's add an import statement first. Dito sa itaas, using mysql.data.mysql client, semicolon. Ginagamit natin yan to allow our program to use classes and methods provided by the MySQL. Next, add tayo ng connection string. So, nag-add tayo nyan for us to connect to the MySQL database. Call nyo lang yung MySQL connection class, variable name, con, is equal to new MySQL connection. So, at data source is equal to localhost, port 3306, username root, password is admin. Para sa mga hindi pa nakakapag-set ng MySQL nila, i-add ko na rin sa description box yung tutorial kung paano. So guys, pwede nyong ibukod ng file tong connection string ha. It's a sample lang naman, that's why dyan ko na lang siya nilagay. Pero for those na gumagawa ng malalaking project, much better kung ibubukod nyo siya ng file. Okay? After that, since okay na yung connection string, here's my sample database. DB sample yung name. Yung table na ginamit ko ay itong tbl_books. Ito yung mga columns. Book_ID, book_name, price, genre, and level. Yung value ng level ay 1 or 2. 1 for elementary books and 2 for college books. May mga sample data na rin tayo dyan. Balik tayo sa Visual Studio. All set na, may DLL file na tayo and connection string. Maglalagay tayo ng isang data grid view. Isa muna. Ayusin muna natin, then copy-paste natin later. I-rename ko lang DGVLM. Mga books for elementary yung ilalagay ko rito. Click this small arrow to add columns. Click Add Column. Dito sa name text box, lalagay nyo dyan yung name ng column from your table.
Ang unang column natin is yung book ID. Lagay niyo lang book ID or book_ID. Header text is yung column name na gusto nyong mag-display for this column dito sa data grid view. So, ID. Click Add. Ito na siya agad. Next is book name or book_name. Header text, name. Click Add. Sunod is price. Header text, price din. Add ulit. Sunod, genre. Header text is genre also. Add na rin natin tong level. Name is level. Header text, level. But di naman natin to kailangang i-display. Maglalagay naman tayo ng label dito sa itaas ng data grid view na this table or data grid view contains elementary books. Uncheck nyo lang tong visible para ma-hide siya. Click Add, then Close. Papalitan ko muna yung font para mas malaki and maayos tingnan. Click Column Header Default Style, Font, Trebuchet MS, Bold, Font size is 10, pati yung rows, Default Cell Style. Font, ganun din, Trebuchet MS, but regular naman. Font size 10 din. Lagyan na natin siya ng laman. Balik tayo sa code view. Gagawa tayo ng method to retrieve data from our tbl_books. Ang i-retrieve lang natin dito ay yung mga books na for elementary. Sabi ko kanina, lahat ng books na may level 1, yun yung for elementary. Kaya lahat lang ng mga books na level 1 ang kukunin natin. Okay? So, void. Since di naman tayo magre-return ng value, mag-execute lang tayo. Name ng method is getBooksLM. Create tayo ng command. So, MySQL command, variable name, CMD, is equal to new MySQL command, then yung query. Select all from DB sample, yung database name, .tbl_books, table name, where level is equal to 1. For elementary lang yung kukunin nating books, diba? That's why meron tayong where clause. Comma, and yung name ng connection, which is con. Next, adapter. MySQL data adapter, then yung name, adapter, is equal to new MySQL data adapter. Open and close parenthesis. Then yung name ng command, CMD. Yan naman yung bridge natin between the Yan naman yung bridge natin between the data table and our database para sa ating data retrieval and updates. Create na tayo ng data table. Data table name is dtset is equal to new data table. Siya naman yung nag-hold ng mga na-retrieve nating data from the database. After that is the fill method. Adapter.fill, then call nyo yung data table, dtset. It simply fill our data table dtset with the data retrieved by the adapter. Next is data binding. Babind lang natin sa DGVLM data grid view yung data na laman ng data table para mag-display. So, binding source, name bsource is equal to new binding source. Okay, so bsource.dataSource is equal to dtset. DGVLM, call nyo lang siya, .dataSource is equal to bsource. Alright? Para ma-execute natin yan, we need to call that method here, dito sa constructor. GetBooksLM, then run. Okay. Nasa na?
Nag-display na yung data but hindi siya nakapasok dito sa columns na ginawa natin. Let's modify the DGVLM data grid view. Click this small triangle again. Click Edit Columns. Simply put the name here, dito sa Data Property Name. Copy and paste nyo lang siya para mapasok sa columns. Yung width ng column, pwede nyo rin modify dito sa ibaba. Etong width. From 125, liliitan ko siya ng bahagya since ID lang naman. Mga 50. O, ganun din sa mga susunod pang columns. Book name, medyo hahabaan ko. Price, genre, and level. Minodify ko na rin yung width ng mga columns. Make sure na yung level column is not visible. Change this to false. Click OK. Run. Ayan, okay na. Goods na. Add tayo ng label. Elementary books list. Font is Trebuchet, bold. Font size 12. Back color is yellow. So, kayo nang bahala sa design. Next, second data grid view na. For college naman. Copy-paste na lang natin tong data grid view and label. Modify nyo lang yung label, college books list. Yung name ng data grid view is DGV College. After that, gawa naman tayo ng method para ma-load natin yung mga college books. Balik tayo sa code view. Copy-paste na lang din natin tong getBooksLM method. Let's change this to getBooksCollege. And yung name ng data grid view, from DGVLM, palitan nyo lang din ng name ng second data grid view nyo. Sa akin, DGV College. Yung query, dito sa DGVLM, ang kinuha nating rows ay yung may level na 1. Kasi yun yung rows for elementary books. This time, ang kukuhanin naman nating mga rows ay yung may level na 2. Kasi yun yung rows for college books. Yan. So, okay na yung getBooksCollege method. Iko-call din natin siya rito. So, getBooksCollege. Okay. Run. Ayan. Okay na yung 2 data grid views natin. Copy and paste ulit tayo ng isa pang data grid view. Para naman dyan natin ipapasok yung mga mamumove natin from these 2 data grid views. Kahit alin dito sa dalawa yung i-copy nyo. Paste. Change ulit tayo ng name. DGV match na lang siguro. Alright? Next, unahin natin yung search box for genre. Yun yung pinaka hindi komplikado dun sa tatlo. Add tayo ng text box and button. Tig-isa muna. Papalitan ko muna rin ng font and size para mas makita nyo. Medyo fast forward ko na sa part na to. Yung text is search by genre. Button name, BTN genre. Text box, TXT genre. Done. Coding ulit. Double-click lang natin tong BTN genre. Tapos, automatic na, babalik na tayo sa code view. Meron na rin tayo dyang empty event handler. Diyan natin nilalagay yung mga codes na gusto nating i-execute once na pindutin natin yung BTN genre. First is, we need to retrieve the value of TXT genre. Kukunin natin yung in-input ni user. So, variable name, string genre, is equal to txtgenre.text.
O, gamit na rin tayo ng trim method. Dot trim. Para maalis yung mga may input na trailing or leading white spaces. Add tayo ng validation. It's a good practice to add validation, no? If string dot is null or empty, then yung name ng variable, genre, message box dot show, please enter a genre to search for. Tapos, return. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Alam ko naman na kahit pa paano may idea na kayo kung paano tumatakbo si C# since nandito kayo sa tutorial na to, di ba? Okay. So, kapag walang naman yung TXT genre and kinlik ni user yung button, magdi-display tayo ng message box na kailangan ni user mag-input ng genre. Once na okay na and na-retrieve na natin yung entered value from TXT genre, ang next na i-retrieve naman natin ay yung mga data from data grid view rows. Gawa muna tayo ng method to extract our data table directly from the data source of a data grid view since yung gamit natin is binding source and it contains data table. Private data table. Name is get data table from data grid view. Haba, pero gawin na natin specific para alam natin kung para saan ba yung method na yon, di ba? Parameter data grid view, DGV. DGV yung name, single parameter lang. Magre-return tayo ng data table. Sa loob, we're going to check if dgv.dataSource is a binding source. Pag true, i-return nitong method yung data table. And pag hindi, null naman yung i-return niya. Okay. So, if dgv.dataSource is binding source, then yung name, binding source, and binding source.dataSource is data table dt, i-return niya yung dt, or yung data table. Then, pag hindi, return null. Okay. So, mare-retrieve na natin yung mga data from data grid view rows. Balik tayo sa click event. Gamit tayo ng data table. Variable name o DTLM. DTLM is equal to, call natin yung ginawa nating method. Get data table from data grid view, open and close parenthesis. Sa loob niyan, call nyo yung data grid view kung saan kayo magre-retrieve ng data. So, DGVLM. Copy and paste na lang para ma-retrieve din natin yung data from DGV College Data Grid View. Palitan nyo lang yung variable name DT College. Pati yung name ng Data Grid View. DGV College. After retrieving data tables from data grid views, kukunin na natin yung result and ilalagay sa DGV Match Data Grid View. Diba? Create tayo ng another data table para naman sa result. So, variable name is result. Ganyan tayo ka-specific dito. Okay, so gawa naman tayo ng result table for that. Dito sa ibaba ulit. Private data table. Name is create result table. Open and close parenthesis. Parameter, data table template. Template yung name. Since yun naman yung purpose niya, di ba? Single parameter lang din siya. Gaya lang din ng isang method natin. It will return a data table object. Okay. Create tayo ng new instance of the data table class. Data table result is equal to new data table. Sunod naman, create tayo ng for each loop. Maglo-loop tayo sa columns nitong template data table. For each data table column, column in template.columns. Sa loob, result.columns.add column.column name, column.data type. So, for each column in the template data table,
nag-a-add siya ng bagong column sa result data table with the same name and data type. Kinakopy niya yung structure ng template data table to the result data table. Tapos, add na rin tayo ng additional columns sa result table. Add tayo ng level. Para pag nag-match tayo ng rows and nagsama yung college and elementary books sa DGV match, alam natin kung elementary book ba yon or college book. Diba? O result.columns .add. Then yung column name, level, data type, type of string. Ayan. After that, re-return na natin yung newly created result data table which now has the same structure as the template data table. Pero may additional column siya, 'di ba? Yung in-add natin na level column. Alright? Balik tayo sa click event. Dito sa ating result data table, pwede na nating i-call yung ginawa nating create result table method. And yung pagkokopyahan natin ng columns or structure is kahit itong DTLM. Same lang naman sila ng structure nitong DT College. So, kahit alin dyan. Ayan. So, na-retrieve na natin. May template na rin tayo kung paano natin i-display yung result. Next is, i-move na natin yung matching rows from this two data grid views papuntang DGV match data grid view. Create ulit tayo ng another method for moving or transferring of rows. Private void, o name ng method, move rows by genre. Parameters, gawa tayo ng apat yung kailangan. Data table, name is source table. String genre, data table, result table, and last is data grid view, source grid view. Explain ko. Baka sabihin nyo kung saan ko kinuha yung parameters. Itong una, itong source table, that is the data table from which rows will be moved based on the specified genre. And itong genre variable, yan yung in-input ni user na genre. Yan yung from txt genre. Next is itong result table. Diyan naman natin i-move yung matching rows and last, source grid view. It corresponds to the source table. Sa loob, declare tayo ng new list. Pangalan, rows to move. Diyan natin i-store yung data row objects na nag-meet or nag-match dun sa condition natin for moving. Next, create tayo ng for each loop ulit na mag-iterate sa source table. Sa loob niyan, magkakreate tayo ng condition na mag-check if the value of the genre column in the current row matches the specified genre. Ayan. After ng comparison, create tayo ng new row sa result table. Data row, new row is equal to result table.newRow. Tapos, kakopy na natin yung data from source table to result table. For each loop again. Yan, more on creating loops lang din to and method. Mag-iterate lang ulit tayo sa columns ng source table. Ayan. For each column, yung mga values from the current row ng source table will be copied to the new row in the result table. Tapos, yung in-add nating level sa DGV match, ang gusto nating mangyari is, kapag yung book is from DGV-LM, ang magdi-display sa level column is elementary. Otherwise, college. So, new row, level is equal to, convert muna natin sa integer. Kasi, int siya, di ba, number? Convert that to int 32. Then, call nyo yung row level. O, kapag 1,
elementary, otherwise college. Okay? After copying the data and naset na rin natin yung level, it's time for us to add the new row to the result table. A result table that rows that add, call nyo lang yung variable new row. Then, rows to move, kinal ko lang yung variable rows to move to add the row. After adding, i-remove naman natin sa data grid view kung saan siya nanggaling, di ba? Gamit lang ulit tayo ng for each. For each data row, row in, rows to move, sa loob, source table that rows dot remove. Then call nyo yung variable row. Last, accept changes. Source table dot accept changes. Kakamit lang natin yung changes na ginawa natin sa source table. Okay, tapos na yung method natin to move and remove rows. Balik ulit tayo sa click event. Call na natin yung fresh nating method. Move rows by genre. Parameters, source table yung first parameter. So, DTLM. Next, genre, yung laman nitong variable genre. Third is yung result data table. And last, source grid view which is DGVLM. Copy and paste para naman sa DGV College. Palitan lang natin to ng DT College and DGV College. After natin ma-move yung rows and ma-remove, next is update na natin yung DGV match with the result data table. DGV match that data source is equal to result. Ayan. Medyo shortcut na to guys, but pwede kayong mag-add pa ng validation dun sa iba nating methods. Okay? Let's try it. Try natin yung fantasy. Click search. Ayan. Di ba na-move na? The Night Dragon, Story Thieves, and Game of Thrones. Ito yung genre column. Lahat sila ay fantasy. Ito yung in-add nating column. Dalawa yung from elementary data grid view and isa from college. Na-remove na rin siya dito sa pinanggalingan nilang data grid views. Isa pa, run ulit natin. Wala pa tayong reload. Susunod natin yan. This time, try naman natin yung science fiction. Click search. Ang na-move naman ay The Atlantis Gene and The Hitchhikers. Atlantis Gene is from elementary data grid view and The Hitchhikers is from college. Okay, so it's working. Gawa naman muna tayo ng reload. Copy na lang natin tong button. Paste dito sa taas ng DGV match. Name is BTN reload. Text displayed is reload. Double click. Mayroon na ulit tayong click event. Diyan, create lang tayo ng if statement. Yung data table lang naman kasi yung i-clear natin. Pag nirekta kasi natin siya like DGV match dot data source is equal to null. Yung from data source talaga tayo mag-set ng null. Pati yung header niya mawawala. So, if DGV match that data source is data table DT, i-clear natin yung data table. DT.clear. Pati yung TXT genre, clear na rin natin siya. Null, or pwede rin namang empty string. Guys, pwede nyo ibukod ng method tong pag-clear ng DGV match ha. Nirekta ko na kasi siya rito. Tapos, reload din natin yung DGVLM and DGV College data grid views. Mauubos yung rows niyan pag di nyo nireload. Call nyo lang yung method getBooksLM and getBooksCollege. Okay, test. Run.
Search ulit tayo. Thriller naman. O, meron tayo rito sa College Data Grid View. Click search. Ayan, o, na-move na siya. Tapos, reload. Okay? Na-clear na yung DGV match and yung TXT genre. Tapos, na-reload na rin yung both data grid views. Pwede na ulit tayong mag-search. Adventure. Ayan, o, White Fang. From College ulit. Okay na? May reload na rin tayo. Next, by price naman. Copy and paste lang ulit itong text box and button. Rename TXT price and BTN price. Yung text is search by price. Double click. Nasa code view na ulit tayo. Halos same lang din ang ginawa natin sa genre. First, we need to retrieve the value of TXT price. String price text na lang yung variable name, is equal to txtprice.text.trim. Gumamit lang ulit tayo ng trim method to remove, ano ulit yan? Trailing or leading white spaces. And this time, we need to convert it to double. Kasi, magko-compare tayo mamaya ng price. Double entered price. O, entered price yung variable name. Add na rin tayo ng validation. Dito, ang gusto ko naman, kapag walang laman or kapag hindi number yung in-enter ni user, magdi-display siya ng message box na kailangan ni user mag-enter ng valid price. Okay? If string dot is null or empty, call nyo si variable price text, or not double the try parse price text, then out entered price. Tapos, ang message box na gusto kong i-display is, please enter a valid price to search for. Then, return kapag hindi valid. Once na okay na and na-retrieve na natin yung entered value from TXT price, ang next na i-retrieve naman natin ay yung mga data from data grid view rows. Same lang din sa genre, di ba? After ma-retrieve yung entered value, next na i-retrieve is yung data grid view rows. Sa part na to, kahit i-copy na lang natin yung pagre-retrieve and yung pag-create ng result table. Copy na lang natin dito sa click event ng BTN genre. Ito. So, from data table DTLM hanggang dito sa creation ng result table. Ayan. After that, yung pag-move ng rows, this time, kailangan natin mag-create ng another method for moving or transferring of rows based on price. Iba kasi siya compared sa genre. Hahanapin din natin yung malapit ng at least 50 yung price based dun sa entered price. So, private void, name ng method, move rows by price. Parameters, 4 din. O, ganun lang din. Data table, name is, isame na lang natin dun sa genre. Name is source table. Next, double entered price. Data table, result table, and last is data grid view, source grid view. Itong una, ganun pa rin. Source table, the data table from which rows will be moved based on specified price. And itong entered price variable, yung in-input ni user na price, yan yung from TXT price. Itong result table, dyan imumove yung matching rows. And pang-4, source grid view. Again, it corresponds to our source table. Ganun lang din, magde-declare tayo sa loob ng new list. Pangalan, rows to move. Dyan din natin i-store yung data row objects na nag-meet or nag-match dun sa condition natin for moving. After that, for each loop ulit,
mag-iterate din siya sa source table. Sa loob, magkakreate naman tayo ng condition na mag-check kung yung price column ba sa current row is not null or DB null. I-sure lang natin na valid value yung laman. Then, ipaparse natin yung price column value as a double. Pag nag-success, variable row price will hold the parsed value. After ng parsing, comparison na tayo. This time, i-check muna natin if the difference between the row price and the entered price is within 50. If yes, sa loob ng if statement, magka-create tayo ng new row sa result table. Itong part na to, same na rin sa genre. Data row, variable name new row is equal to result table.new row. Tapos, kakopy na natin yung data from source table to result table. For each loop again, mag-iterate lang ulit tayo sa columns ng source table. Gaya lang din siya talaga sa genre. May naiba lang na part like parsing and checking the difference between rows price and entered price. Again, yung in-add din nating level, copy na lang din natin hanggang dulo. Since ganun lang din naman yung process. Pwede na ulit tayong bumalik sa click event after that. Call na natin yung move rows by price method. Move rows by price, parameters, source table, DTLM. Next, entered price, yung laman ng variable entered price. Third is yung result data table. And last, source grid view, which is DGVLM. Copy and paste para naman sa DGV College. Palitan lang natin to ng DT College and DGV College. Next, update na natin yung DGV match with the result data table. DGV match.data source is equal to result. I think okay na. Let's try it. Price 150. Ang mga na-move ay the Atlantis. Ang price is 200. Yes, pasok sa 50 pesos range na 150. The Night Dragon, 150. Same ng entered price. Ganon din sa The Girl with the Dragon Tattoo. Reload. Na-clear na yung DGV match and na-reload na rin yung data grid views. Okay, so isama na rin natin sa reload tong TXT price later. Let's try 400. Ano yung mga pumasok na rows? White Fang and sa Hitchhikers. Ang price ay 350 and 450. Hindi man sila sakto sa 400 at least. Pasok pa rin sila sa 50 pesos na price range natin. Okay, goods. Next is yung search by rows. Copy and paste na lang natin tong reload button. Name is BTN search by rows. Text displayed search by rows. Double click. Ito na yung click event. Bago tayo mag-start, balik muna tayo sa BTN Reload Click Event. Clear lang din natin yung TXT price. So, TXT price, the text is equal to null. Okay. Going back. Dito sa search by rows, wala na tayong text box. So, wala na tayong kukuhaning value. Diba? Sa first row ng data grid views tayo magko-compare. Bali, i-retrieve na agad natin yung mga data from data grid view rows gaya ng ginawa natin dun sa first two. Copy-paste na lang natin. Ito. Data table, DTLM. Get data table from data grid view, DGVLM.
pati yung sa DT College. Yan muna yung ikakopy natin. After that, pagka-retrieve, i-check muna natin kung yung first data table ba ay may laman or at least meron siyang laman kahit isa. So, if DTLM is not null and DTLM.rows.count is greater than 0, kapag meron, we need to compare and move rows based on the first row price from DTLM. For that, magkikreate muna tayo ulit ng another method. Method ulit. Private void, name is compare and move rows. Parameters, tatlo lang ngayon, since wala naman na tayong search box. Data table, name is still source table. Wag na nating palit-palitan para di tayo malito. Double reference price. And the third one is data grid view, source grid view. Yung una, ganun pa rin. Source table, data table from which rows will be compared and moved. Tapos, yung mga rows sa table na yan ay i-compare natin based naman dito sa reference price. Ayan. Double yung data type. And pangatlo, source grid view. Again, it corresponds to our source table. Okay. Sa click event natin, na-retrieve na natin yung data tables from data grid views. Dito, kukunin na natin yung result and ilalagay sa DGV match data grid view. Then, declare tayo ng new list, pangalan, rows to move, gaya lang din ng mga nauna. Again, dyan natin i-store yung data row objects na magmi-meet or magma-match sa condition natin for transferring of rows. Next, maglo-loop tayo sa source data table starting from the second row. Gusto ko magstay lang yung first row para at least aware tayo sa details ng first row since dun tayo nag-base, di ba? Gamit tayo ng for loop. For int I is equal to 1, then I is less than source table that rows.count, then increment I++, sa loob, data row is equal to source table that rows, then call yung variable I. After nyan, magka-create ulit tayo ng condition to make sure na valid value yung laman. Then, ipaparse natin yung price column value as a double. If successful, variable row price will hold the parsed value. Ayan. After parsing, comparison ulit. Check natin if the difference between the row price and the reference price is within 50. If yes, create tayo ng new row sa result table. Kakopy lang din natin yung data from source table to result table. Itong part na to, kopyahin na lang natin sa mga nauna nating method para hindi kain oras. From for each loop. Ayan. Since mag-iterate lang ulit tayo sa columns ng source table, same process sa mga nauna nating methods, copy na lang natin. Hanggang dulo. Ayan. Okay, so dito, in-add lang ulit natin yung level. Tapos, nag-add ng new row sa result table. After adding is removal. Then, in-accept natin yung changes to finalize row removal. And last, we need to update the data source of DGV match to the result data table. Okay na yung compare and move rows method. Balik ulit tayo sa search by rows click event. Dito, after natin ma-check kung may laman ba yung DGVLM and kung meron man siya,
kakonvert natin into double yung value ng price column ng first row ng DGVLM. After ng conversion, i-compare na natin yung moved rows based on the first row price from DGVLM. Call na natin yung ginawa nating compare and move rows method, then yung 3 parameters. First parameter is yung source table, which is DTLM. Second parameter, reference price. So, itong magiging laman ng first row price 1 variable. Third is source grid view, which is DGVLM. Same sa DGV College, ganyan din yung kailangan natin. So, copy and paste na lang from here. Palitan lang natin to ng DT College and DGV College. Okay. Ito din, gawin nating first row price 2. We're done. O, run. First row dito sa elementary books list ay Alexander Hamilton. Price is $250. Dapat, ang malipat ay itong The Atlantis Gene and Story Thieves. Silang dalawa yung may pinakamalapit ng at least 50 pesos sa price ng first row. Sa college books list naman, price ng first row is 500. Mahal. Game of Thrones. Ang price na malapit sa kanya ay 450. Yes, 450. The Hitchhikers. And The Shining, 500. Match dun sa price ng Game of Thrones. Yung apat na yan. Yung apat na yan ang dapat na ma-move. Click nyo lang tong search by rows button. Ayan. Walang error. The Atlantis, Story Thieves, The Shining, and Hitchhikers. Tama. So, ayan guys. Yan yung ilan sa mga ways ng pagko-compare ng values pagdating sa data grid views. Sana nakatulong ako. Especially sa viewer natin na nag-request. Hi, Winweb! Sana natulungan kita. Sa mga questions or requests, pwede kayong mag-comment dito or mag-send ng email sa akin or sa page ko. Ilalagay ko na yung name ng page ko dito. Ngayon ko lang kasi ulit siya nabanggit. Pero meron namang ilan na nagme-message sa akin doon kaso hindi ako masyadong totok. So, by the way, ayan nga, iiwan ko na lang sa description box yung mga links natin. Again, thank you guys for watching.